kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sekreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sa pagsikat ng araw, may ngiti ang isa't isa. May baong pag-ibig, may dalang sigla. Hindi ka nag-isa. Birthday man ni kuya o office merienda, hindi hadlang ang oras, san ka man ay malapit ka. Magsalo-salo na. Sa bawat kagat may dalang alaala. Ang bawat Pilipino tayo ay magsama-sama. Tara't magkita-kita, halina't magsama-sama. Tawagin ang buong barkada at mag-Angel's Pizza. Abot sa langit ang ngiti, abot sa langit ang saya. Basta't kasama ang pamilya at mag-Angel's Pizza. Angel's Pizza, the home of original creamy spinach pizza, ang pizza ng mga mababait. Man, kita mo bang nakikita ko? Oo nga, kitang-kita. Ganado kaya malusog, Kitang-kita. timbang ay mabigat. Mula batok hanggang pigke. Kitang-kita. Remake Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. May kontrabaho formula pa. Walang amoy. Kitang-kita. Ang pangarap ng pamilya. Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing. Bimig Premium, kitang-kita ang galing. Complete out the performance. Car care, let's go. Sa biyahe mo, dapat smooth, dapat talaga every move. With MX at car product, problema mo, solved agad. Cabin filter, fresh ang hangin, so right. Oil filter, linis at protected side. 5W30, smooth and steady. Oil treatment, lagi ready. Battery strong, lubricant smooth. Tire inflator, wiper too. Lahat ay groovy. MXR, complete car care combo is here. MXR, hatak is clear. Performance sincere. Kalsada, siguradong panalo. MXR, iba ang takbo. MXR, MXR. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo. Radyo Bandera 90.3 Central Luzon. Tara na sige. Lagi kang kasama sa biyahe at bahay. Balita at tugtugan, di ka maiiwan. Public service, sagot namin. Entertainment, laging gaganda ang feeling. Kahit saan, kahit kailan, ikaw ang bida, dahil kabandera ka. Basta radyo, ibandera mo. 90.3 tunog ng puso mo. Sa Central Luzon, kami
totoo, tugtog naming sigurado, pasok sa hilig mo. Kalye man o opisina, Radyo Bandera ay kasama sa saya. Kahit saan, kahit kailan, kabandera ka. Basta radyo, ibandera mo. 90.3 tunog ng puso mo. Sa Central Luzon, kami ang una. Tiwala at saya, sigurado ka. Sigaw ng masa, tinig ng bayan. Radyo Bandera, ikaw ang kaibigan. Basta radyo, ibandera mo. 90.3 tunog ng puso mo. Public service at totoo, kasama mo kami. Ibandera mo, ibandera mo. Radyo Bandera 90.3. Hello! Yes, isang magandang hapon po sa lahat. Yes, eto na po ha. Yan ha, isang magandang hapon po sa inyo lahat mga kabandera ha. Kumusta po sa kalabasa ang mga buhay natin? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan mga lods. Eto na po. Ang oras po muna natin ay ganap ng 1:51 po ng hapon mga kabandera at mga kababayan natin. Binabati ko po kayo na magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo dako sa mundo, no, sa apat na sulok ng mundo, mapa West, North, East and South, no, mga kababayan nating OFWs naman, uy. Ayan medyo kabado tayo ng konti, pero siyempre nilalabanan natin dahil para ito sa atin bilang isang future broadcaster. Yan, isang magandang umaga po sa inyo lahat mga Lodi ha. Yan, ako po ang yung makakasama sa palatuntunang kwentuhan with Kuya Bin. Dito lamang yan sa inyong paboritong stasyon, ang Radyo Bandera, Central Luzon, 90.3 FM. Para po yan sa palatuntunang kwentuhan. Ako po ang yung kasama na si Kuya Bin lang naman. Ayan. Siyempre naman po, no, binabati rin po natin na magandang hapon ng mga nasa sektor ng transportation. Uy! Kumusta po kayo mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, and siyempre naman yung mga nasa mundo ng UB Express. Ay nako, maraming salamat po pala no sa UB Express na nasakyan ko kanina no, from Dao to Malolos, Bulacan. Bagamat may mga kumbaga yung tinatawag na may mga balita na medyo baha pa rin. Oo. May mga baha pa rin daw dyan sa may bandang San Simon, no? Kung di ako nakakamali, I think it's sa may CDCP yan, mga kababayan. At meron naman pong iba naman na talagang may mababaw, meron naman pong mataas, may sakto lang. Pero may mga kababayan rin tayong napansin kanina na
tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamumuhay despite of everything, mga kababayan, na mga nagdaang pag-ulan dahil nga sa mga nagdaang bagyong si Quiapo, si Luis, si Maymay, no? So, panalangin natin kay Lord na maging maayos po tayo, maayos ang ating lugar, maayos ang ating bansa, despite na may mga issues din sa flood control project, no? Ipagpanalangin natin sa Panginoon natin na ma-resolve na ang mga isyong pinupukol sa ating bansa na ating nararamdaman at nararanasan at nakikita ng ating mga mata, mga kabandera. Siyempre naman sa mga kabandera po nating mga nasa kanilang mga bahay-bahay, no? Sa kanilang mga bahay-bahay man, sa kanilang mga paaralan, mga estudyante, pagpatuloy nyo lang pag-aaral ninyo, no? Despite na may mga ibang areas po dito sa may Bulacan na suspended pa rin ang klase dahil nga po sa floodings, no? Na epekto rin ito ng malakas na habagat. At syempre naman sa ilang parte naman ng Pampanga, no, maya pagat panapo mo naman kay kayo ne ampong karing kabalenta mong makiramdam kining oras ay tine, kahit saan tayo naaabo ng broadcast, maya pagat panapod, magandang hapon, maayong kulob at syempre maayong hapon sa tanang mga kaitsugan po, mga ating mga kababayan natin, mga Bisay at mga Waray. Ayan, sabayan po tayo napapakinggan. Eto na, legit to ha, legit. Hindi ito parang yung napapanood nyo. Siguro mga hindi nakakaalam, napapanood din tayo sa bahay. Noon, nung ako lang mag-isa sa bahay yun. Ngayon, eto na, radyo na talaga to ha. Bandera na, Central Luzon pa. Diba? Ganun lang yan ha. Alright, ayan ha. At syempre naman, muli, ito po ang yung kasama sa pagtambay sa hapon na may kaalaman at kasiyahan. Kuya Binkihado lang naman po. Ayan, samahan ninyo ako hanggang alas 12:30 po tayo ng hapon. Dito pa rin yan sa inyong paboritong stasyon, ang binabandera natin, binabandera natin ang radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM MHz. Siyempre, bago tayo tumungo sa ating segment, ating munang pag-uusapan, no? O ating aalamin kung ano ang bagyo, bakit nabubuo ang isang bagyo, at ano-ano ang mga classification ng bagyo na dapat nating malaman. Dito lamang yan sa kabuuan ng ating palatuntunang kwentuhan with Kuya Bin. Pero bago yon, mga kababayan, at meron po akong iiwang mga katanungan sa inyo dyan, no? Pwede nyo pong sagutin, no? Pwede nyo naman akong i-PM, pwede mas maganda para mas interactive tayo. Ito, napapanood tayo ng live, magandang hapon. Mamaya ko na pong babasahin ang inyong mga greetings dyan. Alright, so ang tanong po natin, no? Siguro nandito pa ba yung tanong? Anyway. Siguro ano po mga boss, mga kabandera, mga kababayan, mga kaibigan, mga followers ko. Siguro ang tanong ko na lang siguro para mas madali ninyong maunawan, maintindihan na po. Ano ang paghahanda ang inyong mga ginagawa sa tuwing sumasapit o tuwing sumasapit ang tag-ulan at tagbagyo? Kumbaga, August na eh. Uso na yung mga bagyo. September, mas lalala pa mga bagyo. October, pagdating ng mga bare months na, ilang weeks na lang, alam ko 3 weeks na lang yata, no, may get o 2 kalating linggo na lang ay magpapasko na. Tayo lang kasi ang pinaka kumbaga mahabang bansa, pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Bare months pa lang 'yan. Pagsimula pa lang ng September 1, mga bossing, mga kababayan at mga kabandera, aba, ang saya-saya. As in, masaya. Oo. As in, masaya. Kasi tayo lang mga Pilipino ang nagdidiriwang ng ganyang kahaba ng buwan. Para September 1 hanggang hanggang December 31 pa nga yan kasi sinasabay na natin yung tinatawag nating mga kababayan, mga kabandera,
ang Happy New Year. Ayan na. So, siyempre, ang tanong ko po sa inyo, pwede nyo po iwan sa ating comment section, no? At live pa rin po tayo sa ating FB page na Radyo Bandera 90.3 o Radyo Bandera Central Luzon 90.3 FM. Ito po, ang tanong. Tanong! Tanungan po! Siyempre, pag nagtanong kayo o pag nagtanong po ko, kukwentuhan nyo po ko o ano yung, eto na. Ano po ang paghahanda na inyong ginagawa sa inyong mga tahanan tuwing sasapit ang tag-ulan at tagbagyo? Ayan. Okay, yan lamang po at babalikan ko po ang inyong mga comments sa kabuuan ng ating palatuntunang kwentuhan with Kuya Bin. Okay, ayan, sa ating kwentuhan tayo, no? Actually, dalawa po yung nilatag po nating segment para sa ating programang ito, mga boss at mga kabandera. Siyempre naman, ang segment na ito ay napaka-importante sa atin, no? Na malaman at malaman ko rin at malaman ninyong lahat, no? Kung ano ang mga dapat nating pag-uusapan sa bawat paksa ng ating pag-uusapan sa hapon na ito. O sa mga susunod na mga pagkakataon rin, siyempre naman Okay, ang segment 1 po natin o yung unang segment natin, ang unang bahagi ay ang kwentuhan tayo. Ano po yung kwentuhan? Ano po yung kwentuhan tayo? Ito po ay segment na kung saan alamin po natin dahil nga ang topic natin ay typhoon season. Handa ka na ba? Ayan. Kumbaga, ang sabi ng isang kilalang TV broadcaster, ang sabi niya, handa ka na ba? O, di ba? Ako, ang tanong, typhoon season, handa ka na ba? Ang tanong po ng inyong kabanderang DJ Kuya Bin, handa ka na ba o handa ka na ba sa paghahanda sa tuwing sasapit ang tagbagyo o tag-ulan at tagbagyo? Ayan so, ang kwentuhan tayo, ang segment na ito, kung saan pag-uusapan natin ang mga tungkol sa bagyo, no? Ang pag-uusapan naman natin ito, kung ano ang tropical depression, no? Kung ano yung mga iba-iba, no? Gaya ng aking tanong kanina, o yung yung objective ng ating pag-uusapan, kung ano yung bagyo, bakit nabubuo ang isang bagyo, at ano-ano mga classification ng isang bagyo na dapat nating malaman. Ganun po siya, no? Ganun ang ating segment 1, ang kwentuhan tayo. Kaya naman, dumako na po tayo sa ating paksa, ang Bagyo Kabandera. Okay, ano po ang bagyo? Ang bagyo o tropical cyclone ay kumukuha ng lakas mula sa init ng karagatan. Kaya lumalakas ito sa dagat at umihina kapag nasa kalupaan. O di ba? Pag sinabi kasing tropical cyclone o bagyo, namumuo siya, namumuo ito sa dagat. Kapag ang favorable, no? Pag favorable ang isang karagatan o yung tinatawag natin Pacific Ocean, kasi meron kasi tayo napapanood sa mga balita sa weather update na rare lang ang nababalita natin na meron namumuong sama ng panahon sa may West Philippine Sea dito sa kaliwang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility o ating FAR. Ayan kaya naman kilala ito sa mababang presyon ng hangin o yung air pressure, no? At napakalakas na hangin. Ulitin ko lang, at napakalakas na hangin, ayan. So, bukod nga sa bagyo, merong iba-ibang klase na bagyo na ating pag-uusapan yan maya-maya, no? So, ito nga, sinasabi dito ng mga weather updates o yung mga weather forecasters na ang isang bagyo na mumuo sa dagat na malawak, na favorable ang condition, at isa pa,
kung yung pressure ng kung ang pressure ng dagat ay malakas ba, babagsik o sakto lang. Dahil ang mga bagyo na ito o dahil magkakaiba ang lakas ng mga bagyo, inuuri ito ayon sa kanilang tindi o di ba? Kumbaga kung tayo matindi tayo, ang mga bagyo mas matindi pa pala. Aha, mas matindi pala sila. Pero siyempre, ganun pala nabubuo ang isang bagyo dahil sa init ng karagatan, gaya ng aking binanggit kanina, no? Kaya yung mga napapanood natin sa mga weather updates, no, ng lalo na yung mga nasa Pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical ano ba yun? Ano ba yun? Hindi, joke lang po. Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ang Pag-asa, no? Minsan tungkol sa bagyo o tungkol sa bawat bagyo na may malakas pa lang mula sa labas ng FAR. Minsan sa loob ng FAR nagiging malakas na bagyo o minsan naman sa loob din ng FAR na bubuo pero ilang oras o ilang araw lang natutunaw agad. Merong ganun merong case na observe ko dun sa isang wind forecasting website no. Minsan nawawala, minsan nandyan pa rin, natutunaw siya di ba? Ayan O ito, trivia. Okay. Ang trivia natin mga kababayan, alam nyo po ba, sa loob ng isang taon, nabubuo ang 20 o 20 tropical cyclones sa ating bansa. Yeah. Dahil merong inasang 20 tropical cyclone ang pumapasok o namumuo sa Philippine Area of Responsibility nga taon-taon on the average at 8 or 9 ay naglalandfall dito. Meron nga kasing ganun may di naman sa tinatakot natin sila no. Pero merong iba dyan, nabubuo, mabilis na nagiging super bagyo, yung tinatawag nating rapid intensification. Na kung saan yung biglang mihina, tapos biglang lalakas, biglang kakatamtaman, o yung medyo lalakas pa ng konti, at meron namang mas lalakas pa. Kaya, on the average nga, sabi, gaya ng nabanggit dito, ay 8 or 9. Minsan pa nga 10 Kaya nga meron silang mga set of list no ng mga bagyo from letter A to Z. Kapag naubos yung letter A to Z, meron silang tinatawag na auxiliary. Ibig sabihin ng auxiliary, ito yung parang mga kapalit o mga additional, no? Pero hindi naman agad-agad hindi agad-agad na ipapalit o naidadagdag kasi nga di naman nga lahat ng mga ganyang bagyo ay nauubos according sa kanilang listahan. Ayan. Ang bagyo ay kumukuha ng lakas mula sa init na tubig ng dagat. Kaya habang nasa karagatan, lumalakas ito. Ngunit kapag tumama na sa kalupaan, umihina ito dahil nawawala ang pinakukunan nito ng enerhiya. Ayan. Yan nga sinasabi nating malawak ang dagat na mayroong favorable ang kondisyon ng dagat na pwedeng o may posibilidad na maging malakas na bagyo. Yun nga yung sinasabi dito, no? Iba-iba rin ang lakas ng mga bagyo kaya hinahati ang mga ito sa iba't ibang kategory in English. Batay sa bilis ng hangin at tindi ng epekto nito. O diba mga kabandera? Nakakatakot man pero kailangan pagandahan po natin ang ganitong bagyo anytime, anywhere, saan man tayo sa Pilipinas. Alright? Ayon sa Philippine Atmospheric, yan nga, sabi nga ng Pag-asa o yung Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang mga bagyo ay inuuri ayon o batay sa bilis ng pinakamalakas na hanging dala nito. Ang pag-uuring ito ay nakatutulong upang malaman ng publiko
ang tindi ng bagyo at makapaghanda ng maaga. Ayan, ha? Ayan, inayos ko lang yung mic, may parang di malakas sa ano ko. Pero okay naman na. Oo. Pasensya na po kayo, ha. Medyo ano pa natin, kinakapa pa natin, pero parang anak akong expert dito eh. Joke lang. In God's grace, darating din tayo dyan, mga kababayan, mga kabandera. Alright? Ige. Okay, tuloy po tayo. Una, ang Tropical Depression o ang TD. Ayan, TD. Yes, TD po yan ha. TD, T at dog. T and dog. Ito ang pinakamahinang uri ng bagyo. May taglay itong hanging umaabot sa 60 o 62 kilometers per hour pababa. Okay. Pababa, yeah. 62 kilometers per hour. Bagamat mahina, maaari pa rin itong magdulot ng malakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng mga lupa. O di ba? TD pa lang yan pero malakas ang epekto niyan sa atin, mga kabandera, no? Akalain niyo 'yun? Baka may iba dyan, ini-small lang nila yung tropical depression. No, wag po nating i-smallin ng mga ganyang bagyo. Kaya nga meron tayong classification para mapaghandaan ng mga kababayan natin eh. Diba? Iba-iba nga yung classification ayon nga sa lakas at tindi ng ng isang bagyo. Pangalawa, ang tropical storm o ang TS. Okay? Ang bagyong ito ay may hanging umaabot sa 63 hanggang 88 kilometers per hour. Mas malakas ito kaysa tropical depression at maaaring magdulot ng pinsala sa mga mahihinang istruktura, puno at pananim. Ayan. Pero hindi Kidding aside, malakas din to. Tropical depression, tropical storm, malakas pa rin yan ha. Kaya ganyan ha. Ay, maalala ninyo po, yung tungkol sa bagyong si Ondoy, kung maalala ninyo, ako siguro naalala ko yan eh. Siguro way back 2009, no? Nasa 8 years old pa lang yata ako noon, 8 or 9. Naalala ko yan eh. Walang tigil yung ulan, hindi naman ganyang kalakasan ng hangin, pero maraming ulang ibinuhos, lalo na sa may Metro Manila. Oh, 'di ba? Kung siguro mga nakikinig po ngayon dito sa ating himpilan, no, yung mga dito sa ating radio station, baka naalala niyo yung tungkol sa bagyong Ondoy na kung saan binaha ang buong Metro Manila kabilang ang Marikina, kung yung nakakamali nung pagbasa ko ng history. May mga talaga, may mga areas din na binaha, no? Konting ulan lang, sabi nga nila konting ulan lang, maraming damage o maraming kumbaga nag-scatter na yung baha na yan no, nang dahil lang sa ganyang kahinang klase na bagyo, pero malaki pa lang naging epekto nito mga bossing. Okay, kaya dapat maging handa po tayo, okay? Okay, pangatlo o ikatlo po mga kababayan, mga kabandera, ang Severe Tropical Storm. May hanging 89 kilometers hanggang 117 kilometers. Ito po ang mas nakakatakot na epekto nito. Mas matindi ang epekto nito dahil maaari ito magdulot ng malawakang pagbaha, pagkatumba ng mga puno, okay? Pagkatumba ng mga puno nito, at pagkasira ng ilang bahay at infrastruktura. O di ba? Kung i-analyze niyo sa isip niyo, no, mas mahina yung si tropical depression, si tropical storm. Medyo mas malakas ng konti. Ito naman mas malakas ng konti. Di ba? Mas malakas